pag bumaba yung isang tao na naging presidente, along with it, bumaba rin yung platform niya. So, ang nangyari, may rubber band effect ka. So, paghihila mo, istriktuhan mo ng grabe, pagbitaw niyan, ano yan sa kabila, di, siyempre, pag nawala yung plataforma, babalik sila. Kasi opportunity na sa kanila yan. Yung mga sindikato na gusto kumita dyan. Gusto ko lang talaga yung plataforma na yun because yun na nga, hindi naman siya bababa hindi naman siya natapos na ganun yung popularity rating niya kung hindi effective and proven yung platform na yun. Mayor, simulan na kagad natin ang usapan dahil alam naman po natin mainit na mainit kayo sa nakaraang linggo na ito tungkol po dyan sa dineclare niyong war on drugs dyan po sa Davao. Umpisa na po natin ang tanong. Bakit po ba niyo naisip na i-speech po sabihin po yung war on drugs na yun sa Davao? Di ba ho, matagal naman na kayong lumalaban sa droga. Ano ho ba ang dahilan kung bakit bigla niyo itong inulit sa Davao po? Hindi kasi concern nga ng mga barangay kasi nagba-barangay visit ako, it's either weekends or mga weekdays, pumupunta ako sa barangay, kinakausap ko yung mga barangay captains. Then common sa kanila na may increase daw sa droga. So ganun lang naman kasimple yun. Actually ho, Mayor, medyo marami ho ang nag-react dahil alam naman po natin yan din ho ang isa sa mga controversial na ginawa ho ng inyong ama, si Pangulong Duterte. At ngayon ginagawa niyo ho dyan. Hindi ho ba kayo na natatakot na baka mamaya maisama ho kayo sa mga pinaiimbestigahan ho ng gobyernong ito? Ganito kasi yun. Tingnan na lang natin yung premise. Yung premise is yung statement ko. Sinabi ko, pag nagbebenta ka ng droga, papatayin kita. So far, wala pa naman ako nakakasalubong, wala pa naman ako pinapatay, ba't naman ako matatakot? Ayan, and Mayor, si Boss Dada po. Balita po na meron daw pong 28 na casualty mula itong taon na ito, January. And then, nung inyo pong dineklara, yung war on drugs ninyo, nitong nakaraan lamang, ay meron daw pong 7 na casualty dyan sa kampanya na yan. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Ito po ba ay reported po sa inyo, sir? Well, nababalita, siyempre, kasi nga may police operation. But, itong naratiba na ito, umiikot na tayo Yung police o trabaho ng police yan. Ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nila? Yung police, nagtatrabaho, paano yung pag lumaban, mamamatay? Kaya nga, inulit ko doon sa interview ko, sinabi ko nga, pag may accomplishment ng police, hindi binabalita ng media. May tinamaan dito sa amin dahil sa trabaho niya, hindi binabalita. And ngayon, may declaration tayo sa war on drugs. Paano naging issue yun? Na supposedly, ang isang government or kahit barangay, pag may problema sa droga, then naturally, you have to declare war against it. May problema sa droga Masisira yung lugar mo. Pag hindi mo dineklara, it doesn't have to be literally or figuratively either of the two o paano yung it is to deter from people from going into illegal drug abuse and selling it. Mayor Baste, si Coach Oli po ito. Yes. Alam niyo po, maraming natutuwa sa inyo dahil dito sa, bagamat marami ring kritiko, mas maraming natutuwa sa inyo tungkol dito sa war on drugs.
No, lumalabas na po, ito na naman po tayo. At marami po talaga na gustong kayong tumakbo for national position nitong sa Senado dahil gusto nila. Actually, marami pong naiinggit dyan sa Davao dahil sa ginagawa po ninyo. Ano pong masasabi nyo doon? Hindi, ano lang, ayaw ko. Nananahimik lang ako dito sa Davao, okay na ako. Mayor ako dito, kahit vice o kahit konsehal, okay lang. Davao lang ako kasi nandito yung bahay ko, dito yung pamilya ko. Mahirap yan. Kasi baka sinasabi yung- nila, mga mayor, baka ang kanilang sinasabi, nagpapasikat lang yan. May planong tumakbo yan sa Senado. Ano pong masasabi niyo dyan? Hindi makikita naman nila yan kasi ngayong dadating na eleksyon, di man talaga ako magtakbo kahit anong gawin, kahit anong sabihin ng mga tao. Hindi talaga ako tatakbo. Hindi yan sa ganon. Yun na nga, hindi naman ako si Raulo na magde-declare pasikat lang. Hindi yan. May problema talaga. I went down to the barangays, kinausap ko yung mga kapitan and they are very disappointed sa mga nangyayari ngayon dahil sa increasing na drug use. Wala naman to. Kaya, dineklara ko, because that is to deter. Kailangan mong gawin yan. Di ba? It's a serious matter eh. It's a serious matter. Kasi, ito mga drug lord, pera yun eh. Kahit tingin nyo kung kakausapin nyo yan, oy, tumigil ka dyan, mabait ka dyan, di yan maniniwala sa inyo. Ano akala nila? Kausapin mo, magbago ka na, gano'n. Wala yan. Hindi yan. It will not work. We have to be, realistic about our situation when it comes to fighting drugs in this country. Mayor, sundan ko lang yung kaninang tanong ko po. Hindi ho ba kayo natatakot na baka mamaya ito na namang mga katulad nila Ontiveros at saka itong mga komunistang nasa Congress, ipapush na isama kayo dyan sa ICC na naman na yan? Kasi alam naman po natin yan, di ba? Isama nila. Go ahead. Go ahead. Kasi wala the way I see it, wala naman talaga silang real appreciation talaga kung ano yung effect talaga ng droga sa mga communities natin. Kung ganon yun, hindi isama niyo ako. Ano pong masasabi nyo, Ngayon? Mayor, doon sa sinabi ni PNP Chief na hindi na kailangan ideklara dahil trabaho naman talaga namin ang pugsain ng droga sa Pilipinas? Tama naman yun. Yun na nga, wala naman ako sinabi at inutusan. Nasabi ko, ako yung papatay. So, bali ho yung inyong speech parang directed to the, hindi ho sa pulis, kung hindi ho doon sa mga gumagawa. Kasi, di ba, yun nga po yung lingwahe ng mga pusher, mga drug lord. In whichever way they take it, okay na yun, bahala kayo sa buhay nyo. Basta, ginasabi ko lang, and I will reiterate, papatayin kita. Ayaw mo maniwala, baka ako yun. Okay. Pero so far, Pero Mayor, considering po na alam naman natin na napakaganda po ng patakaran dyan sa inyo sa Davao. So nung pong panahon ng inyong ama, alam naman po natin na talaga namang bumaba yung bilang ng mga nagda-drugs at saka yung mga nagtutulak ng drugs. So dyan po sa inyong probinsya, mula po noong panahon ng inyong tatay, tapos nung siya'y natapos, ngayon bagong administrasyon, sa tingin po ninyo, gaano po kalaki yung itinaas muli nung droga, yung paggamit ng droga at pagtutulak ng droga dyan sa inyong nasasaupan? okay, balikan natin yung campaign ng previous president during 2016. Ang pinaka sinasabi lang naman ng plataforma ni PRRD noong time na yon is drugs and criminality and also corruption. Well, since yun yung focus and priority niya during the administration,
Yun na nga, galing na sa sinasabi nyo, refer tayo sa data. Refer tayo sa kung anong numbers. After nun, natural yun. Kasi pag bumaba yung isang tao na naging presidente, along with it, bumaba rin yung platform niya. So, ang nangyari, may rubber band effect ka. So, paghihila mo, istriktuhan mo ng grabe, pagbitaw niyan, ano yan sa kabila, siyempre, pag nawala yung plataforma, babalik sila. Kasi opportunity na sa kanila yan. Yung mga sindikato na gusto kumita dyan. So kaya, lahat ng mga, kasi sabi nila, wala na yung masyadong stricto dyan. Subukan natin. Yan yung nangyari. Kaya makita, mag-attempt talaga yan. Kasi pera yan eh. Very lucrative yan na past PDEA, alam nila yan. Magkano i-invest mo, sobrang laki ng kitain mo dyan. And it's a very unfair meaning doon sa mga binebentahan mo, nasisiraan. Mayor, Anyway. nung kayo po ay nagdeklara ng war on drugs sa Davao, ano pong komentaryo ni PRRD patungkol po dito? Wala naman. Wala. Hindi kami nag-uusap ng kung ano ginagawa namin sa mga buhay namin. May sarili-sarili kaming buhay. Yun lang. Gusto ko lang talaga yung plataforma na yun because yun na nga. Hindi naman sa bababa hindi naman siya natapos na ganun yung popularity rating niya kung hindi effective and proven yung platform na yun. So, yun. You know what I mean? Oo. Yun nga, Mayor. Actually, marami po talagang umaasa na ipapagpatuloy yun. At natuwa nga patungkol dyan sa sinabi ninyo na yung sa war on drugs. Pero nadinig po namin na binanggit nyo ay lumayas na kayo dito sa Davao. Marami pa rin naging, di umano may mga 7 casualties. Hindi po ba sila, sa tingin ninyo, with all the records po ng mga Duterte patungkol sa seryoso sila sa pagsugpo ng droga, ay hindi pa sila natakot at lumayas dyan? I do not know if related ba yun sa declaration ko yung pagkamatay nila. I do not, baka walang ang yun because I will ulitin ko nga, wala naman ako inutusan sa declaration ko. Pero Mayor, ano po ba ang end goal nyo dito sa inyong war on drugs? Ano po ba ang inyong nakikita after nitong declaration nyo? Simple lang naman, decrease yung mga bangag, yung mga barangay, yung mga nakausap kong mga kapitan, marinig ko sa kanila na okay na yung wala na silang supply. Nakukuha yung mga community, yung mga tao. Parang galit na galit po kayo sa mga bagang, Mayor. Mukhang talagang mainit ang dugo ninyo dito. Ano po ba sa tingin ninyo eto, kaalam ko po na nakafocus po kayo sa Davao, pero may nakikita ho ba kayong malaki ng problema tungkol ho dito sa droga sa Pilipinas pagkatapos ng inyong ama? May nakita ho ba kayong parang pag-angat talaga ng droga? I suppose meron talaga yan. Hindi ko lang kasi hindi ko naman lugar yung mga, pero ewan ko, di ba sabi ng DILG 28,000 barangays drug free. Hindi ko alam. I cannot speak for the other places. Ano sitwasyon nila. Basta dito lang, nung sinabi ng mga kapitan ko sa mga highly populated ko na mga barangays na nandyan yan, hindi pwede. Hindi pwede. Ano pong reaksyon nyo dito sa sinabi po ni Secretary Abalos na kesyo talagang paiimbestigahan niya yung mga pulis na involved dyan sa pagpatay nung mga drug addict o drug pusher? Ano masasabi niyo dito?
O di, bahala siya. Mag-imbestiga lang siya. Andyan naman yung ano. Mag-imbestiga lang siya. Bahala siya sa buhay niya. Kung yan ang gusto nila. You know, what's astonishing is yung reaction talaga nila. Ang daming problema in terms of crime. Sige, sabihin natin Davao, may mga rape cases, may mga ano. Bakit yung war on drugs, doon pa sila nag-react? Na pwede naman na, these are people that are selling drugs, sinisira yung mga community, and yet, dyan pa sila mag-react. If ever na totoo talaga namatay yung mga yon dahil sa declaration ko, I mean, just find it so stupid. Mayor, hindi po ba kayo medyo napanghihinaan ng loob or nawawalan ng gana dahil kung sino pa katulad ninyo yung talagang lumalaban at matapang na lumaban sa droga, parang ito pa yung ginigipit or kinokontra. Marami pang hindi sang-ayon na galing sa matataas na posisyon. Na wala akong pakialam sa kanila, sa totoo lang. Bahala sila. Ano yung approach nila sa ganong klaseng, yung pronouncement. Wala na akong pakialam. Bahala sila. Hindi Kung ba tingin nila pangit yun, mali yun, wala akong pakialam. Nabanggit niyo po kanina, Mayor, yung pong patungkol dyan sa media na merong mga nadidisgrasya din ng mga kapulisan pero hindi binabalita ng media. Pero kapag kasiraan ninyo, ibinabalita nila. Ayan. So ano po ang inyong masasabi tungkol doon? Sa tingin niyo po ba ang ating traditional na media ay namimili na ng kanilang ibinabalita? Hindi ko naman sinasabi talaga na gano'n. Ano lang, sana lang, pag may nagawang okay yung mga pulis natin, kinalimutan nila, binigay na nga yung nirisk yung buhay nung isa Tinamaan sa abdomen, pero nabuhay. Pero pag intriga, bilis masyado. Pero wala naman. I'm not saying that they've become partisan sila. Maybe, but I really do not care. Kasi kung ako, politiko man ako, so ganun talaga yung politika. Itong yung mga talaga nagtatrabaho lang. Yung mga police lang yan Siyempre, kailangan niya magresponde. Sana naman bigla nila, i-honor naman nila. That's all that I'm asking. Na para makita rin ng mga, to encourage, the people na, uy, may nagbabantay pala sa amin, gano'n, may nagtatrabaho pala. O encourage them na mga sumunod, gusto magpulis, gawin yung tama. Gano'n. So since January po na may 28, kasi lumalabas, pinapakita nila yung mga namatay na 28 pero 400 plus. Yung inyong buhay naman na nasampahan ng kaso at naikulong. Yung datos din po ng mga kapulisan natin na nadidisgrasya dito sa mga operations na ito, meron po ba kayong numero kung ilan din po yung ating mga pulis na nasaktan or nadisgrasya? Wala naman. Isa lang yun. Pero yung sinabi mo na nandyan naman yung data na nahuhuli namin, yun na nga nag-overreact sila dyan sa yung sinabi ko yung war on drugs. Overreact sila. Kita nyo. Nakita nyo. Paano sila mag-react sa ganun. Na supposedly, kung may problema talaga, ulitin ko, whether it be figuratively or literally, you have to support that. Kasi nakakasama yun sa and it serves its purpose. It deters people from selling or going into that activity.
Actually, Mayor, marami ho ang live ngayon na nanonood sa atin. Umabot na po tayo ng 8,500 po. At sinasabi nga ho nila, sila ho ay sumusuporta sa inyo, tuwan-tuwa. Lalo na ho, may mga taga Davao din ho dito nagsasabing tuwan-tuwa ho sila sa ginawa ninyo, deklarasyon ninyo. Kayo ho ba, ano ho ba yung nakikita nyong response ng mga tao dyan sa Davao? Kasi yun yung sinasabi ng iba nagkaka-react ng react yung mga taga Maynila, react ng react yung mga walang alam tungkol sa nangyayari sa Davao. Pero yung mga taga Davao naman daw ay tuwan-tuwa sa ginawa ninyong deklarasyon na yan. Ano ho ba ang response ng mga kababayan nyo ho dyan sa Davao po? Ewan ko lang, hindi ko man busy kasi ako, boss, na trabaho. Wala akong time para to review yung mga comments and all. So, kung natuwa sila, ayaw nila ng droga, yun din ang gusto ko, di mabuti. Pero meron din ng mga hindi natuwa, yung mga may kaibigang pinoproteksyonan. Yung mga ilang opisyal natin sa gobyerno may pinoproteksyon ng mga kaibigan na nagkakalat nitong droga na ito. Meron ho ba kayong mensahe dito sa mga ilang politikong, alam naman po natin na hindi makakagalaw ang droga nang wala hong proteksyon mula sa taas o kung sino mang nandyan sa taas. Ano ho ang inyong mensahe sa kanila? Hindi ko, ano yan, sir ha, kasi wala akong kilalang ganon. Pero kung ganon ka, patayin din kita. Mayor, matanong ko lang po, no? Dahil may mga na-relieve or nasuspending mga pulis, no? At marami pong matitino at mababait na pulis dyan na nagsisilbi ng tapat. Ano po ang kanilang lagay ngayon? Sila po ba ay in full support pa rin kahit na merong mga pulis na natanggal po dyan? Na nga, kawawa naman yung hindi naman sila certain talaga. They acted based on presumptions. Dahil nga, nag-declare ako ng gano'n, it never said na wala ba na ako wala ko inutusan. Tas yun yung narrative na gusto nilang wala, I'll just take this opportunity to commend those policemen and women na nagtatrabaho ng maayos. Dapat wala kawawa naman masyado. Wala, trabaho lang yun. Hindi po ba premature yung ginawang desisyon para sa kanila? Dumaan po ba to sa tamang proseso? O nga pala, saludo sa inyo mga pulis na talagang nagsisilbi dyan sa Davao. I do not know. Sila naman yung DILG and whoever. They're in control. It's a national agency, the PNP is under the DILG. So, kanila yun. But the way I see it, their reaction is over. They overreacted. Yun yung nakakatawa and Mayor, alam naman po natin, di ba, pag ang isang tao nag-overreact, hindi kaya ito mga praning. Baka kaya lang nagre-react yan. Siyempre, pag praning ka, magre-react ka talaga. Kasi, sandali, gagalit na sa droga ito, gumagamit ako. Talaga magre-react ako, di ba? hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano talaga yung gusto nila. But kaya sinabi ko na nag-overreact sila because there are a lot of issues dito sa that you can fix dito sa Pilipinas. Maraming issue. And yung statement ko, hindi naman ikakasama yun ng mga inosenteng tao. So why? Bakit yun ang bigyan nyo ng panahon? And I never told anyone to kill someone. I said ako. Mayor, ito pong alam naman po natin na yung ating administrasyon ay binago po nila yung approach. Kasi po dati ang sabi nila ay madugo ang gera ng Pangulong Duterte kontra droga. So binago nila yung approach, gusto nila bloodless.
taliwas daw po yung inyong polisiya, yung war on drugs po ninyo, doon sa nais ng national government ng pagsawata sa droga. Ano po ang inyong masasabi dyan? Sa kanila yun. Sa kanila yun. Kung yun yung tingin nila, okay, di irespetuhin natin. Okay man. Sa kanila yun eh. Yun yung tingin nila. Okay. Meron Ayaw po ba nyo ng laro sa inyo? mga Mayor, meron bang direktiba ang DILG sa inyo considering na kayo po ay under ng DILG? Meron po bang panuntunan ng DILG? Sinabihan po ba nila ang lokal ng Davao na ganito dapat ang ating approach? Wala naman po ba? Well, usually, pag may campaign talaga yung national agency, lalo na sa mga ganito kalalaking city, makikipagkita and they would ask support from the LGU. Wala naman, so far, wala naman ganon. Ngayon na nga, nagulat ako, may programa pala. Mayor, marami pong nagbibigay ng komentaryo patungkol dito sa drug test, no? At kung sakali pa bang magkakaroon ng batas patungkol sa drug test sa lahat ng mga opisyales ng gobyerno, kayo po ba ay susuporta dito? Sakto yan. Dapat lang yan. Dapat yan. Kailangan yan. Maraming matutuwa dyan kasi yan ang talagang sinisigaw eh. Magkaroon na ng batas patungkol dito. Sa tingin nyo po ba, Mayor, may pag-asa po ba tayong mangyari yan? Depende. Depende yan sa legislatura natin. Pero maganda yun. Para alam ng lahat na yung mga nakaupo dyan, they're serious about, like... Pero sa totoo lang, personal na buhay nila, wala tayong pakialam dyan. Pero mas gusto ko lang na ganun. Kasi, pag influenced yung, or sabog yung tao, wala yan. Kayo po ba, Mayor, kung sakasakali, dahil wala naman pong batas, magboboluntaryo, magpa-drug test ho dyan sa inyo para maging halimbawa sa lahat ng opisyal? Wala namang problema yun. Wala namang problema. Pero mas gusto ko na may isasama ako. Naku po, patay tayo. Parang kilala ko kung sino isasama ninyo. Matindi ho yan. Para maganda. Oh. Mayor, ito, kasi nagtatanong, di ba, dahil yung sa nangyari dun sa mga pulis, magbibigay ho ba kayo ng suporta dun sa mga pulis na natanggal dahil ho dyan sa paggawa ng kanilang duty? Tutulungan nyo ho ba sila bilang mayor ng Davao? Malamang. Baka walang sweldo yan. Bigas. Abogado? Dilata. Abogado. Natural man yan. Basta yung mga tao na maayos naman, hindi yung kalokohan. Pag kalokohan, talaga sibak yan. Pero pag maayos, seryoso naman sa trabaho, tsaka alam mo yun, maayos, suportahan natin. Lahat ng, it's not just the police, lahat ng mga activities ng mga individuals in government that are serious about, nung gusto ng progreso o pagbabago, magandang pagbabago para sa mga lugar nila, suportahan natin yan. Yan. Siguro maganda, tanungin din natin yung mga kababayan nating nanonood, umabot na ngayon ng 10,000. Sino ho ba ang gusto ninyong isama ni Mayor Baste Duterte para magpa-drug test? Diba? I-comment nyo po dyan. Tapos ibubulong na lang natin kay Mayor kung sino yung gusto nyong isama. Di ba? Anyway, Mayor, isa pa hong matinding tanong ho dito sa ating mga kababayan, dahil nga ho sa nangyayari hong itong laban nyo sa droga, hindi ho ba talaga kayo medyo kinakabahan dahil malapit na mag-eleksyon at baka mamaya pag initan kayo at may patakbuhin itong kalaban ninyo at suportahan laban sa inyo bilang mayor? Sa totoo lang, ito politika lang man yan. Hindi man ito yung buhay ko talaga.
marami pa naman akong gustong or pwedeng gawin sa buhay ko. Ito lang, at this point in time in my life, andito ako sa politika, hindi ako pwede na hindi ko gawin kung ano yung sakto, kung ano yung tama. Kung tingin ng mga tao, mali yun, wala akong magagawa. O di sige, palitan niyo ako. Di okay lang man ako sa buhay ko. Hanggat sa nandito ako, kung ano tingin ko nung ikakabuti ng mga tao, doon lang ako. Kung ayaw nyo, hindi nyo gusto, bahala kayo. Wala, hindi ko ikakalungkot yan, sa totoo lang. Kung ano, gagawin ko lang yun, kung ano lang trabaho ko, kasi tingin ko, kailangan ko gawin dahil mayor ako, walang iba na makakagawa noon, ako lang. O, gawin ko yan. Basta ikakabuti ng karamihan. Ayan po, Mayor, pinapangarap po yan. Kung makikita nyo po ang komentaryo ngayon ay talagang dire-diretso. Ang dami nagko-komentaryo, pati yung gusto nilang isama nyo sa drug test, binabanggit na rin po dito yung mga pangalan at pinapangarap po yan ng marami. No? Mayor, sana magkaroon tayo ng magandang direksyon or simulan yung drug test na yan, Mayor. Masusubukan ba natin yan sa mas maagang panahon? Hindi, tanungin nyo kung ano. Pero, bigyan muna natin ng panahon. Bigyan natin ng panahon. Baka, malay mo, baka pumalag yung mga yan sa drug test. Sige po, Mayor, maraming salamat po. Grabe ho, tuwan-tuwa ho yung mga kababayan nating nanonood dahil sobra hong suporta sa inyo. Gamitin nyo na ho itong pagkakataon na ito, Mayor, na bigyan ho ng instruction po yung kung ano yung mga gustong gawin ng mga kababayan natin sa Davao para makatulong sa inyo. Hindi, simple lang yan. Huwag nyo i-tolerate na may ganun na mga activities, drug-related, illegal drug activities sa mga lugar nyo. Ituro, kung gusto nyo, marehab yan o ano. Pero pag i-report to the authorities, paalam nyo sa barangay nyo, huwag nyo i-tolerate. Huwag kayong matakot because the government, lalo na pag the government will always be on your side pag tama ka. Pag tama ka, huwag kayong matakot. Mayor, bitin po tayo sa oras. Baka pwedeng ma-imbita ka namin ulit. Pwede po ba kayong mag-guest muli dito sa amin? Live guest po, Mayor. Kung maganda po. Tapos diretso na po tayo sa PDEA. Di ba ho? Punta na natin yung PDEA, pa-drug test na tayo. Tanong natin kung totoo ba ang mga bali-balita sa paligid, di ba? Maganda ho. Para matapos. Ayun. Para matapos. Pero huling mensahe na lang, Mayor, sa mga kapulisan natin na baka bumababa yung kanilang moral dahil kung sino pa nga yung nagtatrabaho, siya pa yung parang kinakastigo ngayong mga panahon na ito Okay lang. Huwag kayong mag-alala. Maghanap lang tayo. Kung matanggal kayo sa trabaho, maghanap na lang tayo ng kung anong pwede natin gawin. Magtanim tayo ng palay. Samahan ko na lang yung mga yan. Sama tayo dyan. Nakayuko ka pa ba, Coach Oli? Pwede pa. Mayor, may mensahe po ba kayo doon sa mga naiinggit? Katulad ko, dyan sa nangyayari sa Davao, dahil napaka-safe po dyan, may mga lugar po talaga napakadelikado. Meron po ba kayong mensahe? Alam nyo, nasa kasi yan, sa kagustuhan lang din talaga ng mismong lugar at ng mga tao niya. Kasi yung elected official mo, yun yung, kung ano yung plataforma, yun yung supposedly na magiging policy ng lugar nyo. Well, hanapin nyo yung sino yung tao na magbibigay ng gusto nyo mangyari talaga sa lugar nyo. You have to work on it.
Pero it's a long shot, but kailangan assertive kayo sa gusto nyo. Lalo na pag okay naman. Para sa lahat. Hindi yung parang pang sarili. Para sa lahat. Kung gusto nyo maging maayos yung lugar nyo, wag nyo, you do not lose hope. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Kailangan maniniwala lang kayo lagi na may magandang kinabukasan lagi para sa lugar nyo at sa buong Pilipinas. Ganun lang yan. Huwag kayo mawawalan talaga ng pag-asa. Every day, pagising nyo, paglabas nyo ng bahay, be optimistic. Kung anong pwedeng ikakaganda ng bansa natin at ng mga lugar nyo.